Dahil malapit nga ang dating Presidente Duterte kay Trump, anong ibig sabihin nito sa administrasyon ni PBBM? Well, sorry na lang sa PBBM. Ang pinakamalaking loser sa pagkapanalo ni Trump, si PBBM. So yun. Sorry na lang daw po kasi ang ating mahal na Pangulo. Yun yung sabi ng bakletang ito. Istoryahe! Sorry na lang daw po si PBBM. Diba? So, parang ang dating dito, dahil nanalo si Trump, iikot yung mundo ni Trump kay Digong. Istoryahe! Ngayon, kung iisipin po natin, anong mapapala ni Trump kay Digong? Hindi naman siya yung presidente. Si Donald Trump kasi may utak. Okay? Kaya naman si Trump siguro noon, medyo close sila ni Digong dahil si Digong pa ang presidente. Pero ngayon, anong mapapala ni Donald Trump kay Digong? Sige nga, ang dami-daming problema ng Amerika. Problemahin pa si Digong? Sige nga, isipin nyo yan. Ulitin ko at may video akong ipapakita ngayon. Eto na. Dahil malapit nga ang dating Presidente Duterte kay Trump, anong ibig sabihin nito sa administrasyon ni PBBM? Ano? Well, sorry na lang sa PBBM. Sorry na lang daw kay PBBM dahil ang pinakamalaking loser sa pagkapanalo ni Trump, si PBBM. Nabubulol ka na. Dahil ikaw mismo, gumagawa ka lang ng sarili mong kwento. At eto po, panoorin nyo. Anong sabi ni Donald Trump sa Pilipinas? Siyempre, ang namumuno ngayon, PBBM administration. O anong sabi ni Donald Trump dito? Panoorin po natin. Eto na. Philippines is an unbelievably important military location because if you speak to the admirals and you speak to the generals, that's a perfect spot. And as you know, we had no relationship for a long period of time in the Philippines, and now we have we have no relationship. So ibig sabihin, sa panahon ni Digong, wala silang relationship. Kasi ayaw nga ni Digong sa Amerika. Pero ngayon, meron na! Ulitin natin And as you know, we had no relationship for a long period of time in the Philippines, and now we have now we have. Pero sa long period, nung mga nakaraang mga taon na si Digong yung namumuno, walang relationship. Pero ngayon meron na. Nagigits mo yon, Roketa? Sino ba yung namumuno ngayon? Diba, PBBM administration? Nung si Digong yung namuno, may relationship ba ang Amerika sa Pilipinas? O ang Pilipinas sa Amerika? Wala. China, meron. China. Pero Amerika, wala. very good relationship there. We're back with the Philippines. Ulitin natin para klaro. Bobo itong si Baklete. Eto na. Roque, eto na. Philippines is an unbelievably important military location because if you speak to the admirals and you speak to the generals, that's a perfect spot. And as you know, we had no relationship for a long period of time in the Philippines, and now we have a very good relationship there. We're back with the Philippines. Now we are a good relationship. Okay? Now! Ngayon! So, ibig sabihin, nagagalingan po or okay ang ating presidente dito kay Donald Trump. Or nagagalingan si Donald Trump sa ating presidente kasi tingnan mo, napag-usapan nila yung Pilipinas dyan. Noon, walang relationship ang Pilipinas sa Amerika. Ngayon, meron na. Kung iisipin po natin, kung halimbawa ako si Donald Trump, anong mapapala ko kay Digong? Hindi naman yan yung presidente. Siyempre, ang lalapitan ko yung presidente. Kasi kung may mga plano, bansa to bansa, presidente to presidente yung mag-uusap. Kung trabaho para sa mga Pilipino, sila yung mag-uusap, hindi po si Digong. Anong mapapala ni Donald Trump kay Digong? Unang-una, hindi na siya nagtatrabaho sa gobyerno. Ano pang meron kay Digong?
Yung pagpintanil. Nako, may sinabi din si Donald Trump tungkol sa mga gumagamit ng pintanil. Isusunod ko po yan sa next video natin. O, ito pa, panoorin niyo po ito. It is a strategic location, the most strategic location, and if you look at it, it's called the most prime piece of real estate from a military standpoint. So it's very important that we get along with the Philippines, and we really do. We have a very good relationship. I would actually say probably We have a very good relationship. better than ever before. We were having a lot of problems with the Philippines. The relationship with the past administration was horrible, to use a nice word. I would say horrible, putting it mildly. You know what happened. Many of you were there. You never got to land. The plane came close, but it didn't land. And now we have a very, very strong relationship with the Philippines, which is really important. Less so for trade in this case. Ayan kasi. Ang Amerika noon gustong makipagkaibigan sa Pilipinas. Ayaw ni Digong. Tapos ngayong nanalo si Donald Trump, didikit kayo sa kanya. Magpaparinig kayo. Uy, wala na, Roque. Katapusan nyo na. Nga. Ano pang mapapalaan ni Trump sa inyo? Presidente pa ba yung ano na yan? Di na nga makapaglakad eh. Ito pinuri ni Trump ang Pilipinas. Diba? Pinuri niya. In short, minahal din niya yung Pilipinas. Diba? Noon, meron ba? Panahon ni Digong. Nga. Balikan po natin yung pinagsasabi. Tingnan nyo. Yung pinagsasabi ni... Bakit ganun? Wait lang i-screenshot ko nga ito muna kasi ito yung thumbnail ko eh. Screenshot ko muna. Malupit ito si Harry Roque. Ayan. Ang ganda ng thumbnail ko ngayon, oh. Tuloy natin yung sinabi ni Harry Roque. Go! Alam mo kasi ang Republicans, conservative. Narinig nyo na, pinarinig ko na sa inyo. Sabi ni Harry Roque, lagot daw si PBBM ngayon kasi ang presidente na ng Amerika ay si Donald Trump. Ngayon, pinakita ko naman yung video ni Donald Trump na pinupuri yung administrasyon ngayon. Kasi noon, wala daw relationship ang Amerika sa Pilipinas sa panahon ni Digong. Pero ngayon, we have a strong relationship to the Philippines. Sabi ni Donald Trump. Sige, mambula ka pa, Roque. Tuloy natin. Makinig tayo sa pambubula ni Harry Roque, ha? Pinapaasa na naman niya yung mga tangan Didi Shits. Mga bobon Didi Shits. Sige, paasahin mo lang. Walang problema. Kita nyo ha? Anti-abortion. Anti-drugs. Kaya nga pinuri si President Trump. Sige. Si Presidente Trump ni... So, ayaw naman talaga ni Donald Trump ng mga droga. Kaya nga si Digong ayaw dumikit dyan eh. Bakit? Ayaw dumikit ni Digong kay Donald Trump. Kasi yung mga negosyo nilang illegal, baka maamoy pa ni Trump. Ayaw ni Trump ng mga droga-droga. Kaya nga sa China si Digong eh. Kasi yung nagsusupply ng droga sa bansa, mga inchik. Ngayon, kung doon kayo kay Donald Trump didikit, patay yung negosyo nyo. Yung lutuan nyo dyan sa Davao, baka mamaya mahalongkat yan. Ngayon, binubola na naman kayo nito. Dahil ayaw daw ni Donald Trump ng droga, totoo yun. So gusto niyong palabasin dito na ganun din si Digong, ayaw din ng droga. I hate drugs daw talaga. I hate drugs o yuyos marijuana. Sip-sip pa ng... Inamin mo naman eh. Sumipsip ka pa ng utot ng demonyo, Digong. Magpintanil ka pa. Si Presidente Duterte, ni President... Nabubulol-bulol siya. Tanya yung mata niya. Alam nyo, pag nagsisinungaling ka at gumagawa ka ng kwento, hindi mo alam yung sasabihin mo.
Oh, eto na. Presidente Duterte ni President Trump. Ito. Balik natin kaunti ha. Oh. Ito tingnan niyo yung mata. President Trump. Si Presidente Trump ni si Huling-huli! Diba? Huling-huli talaga. Presidente Duterte ni President Trump. So balik sila dun sa mga paniniwala na babalik tayo Kung tumingin sa bubong mo, wala dun yung sagot. sa pagiging matatakutin sa Panginoon, balik sa pamilya, at solid na mga backgrounds. So ayaw na ayaw ng mga conservatives sa Amerika ang paggamit ng droga. Oh, kaya nga hindi kayo dumikit. Kasi ayaw talaga ng Amerika yan. O kaya nga nung panahon ni Digong ayaw nyo din sa Amerika. Yun yung dahilan bakit ayaw nila sa Amerika. Kasi yung mga negosyo ninyong mga illegal mauungkat. Dahil pag naungkat yan, ano mangyayari? Parinig kita sa mukha Yun yung mangyayari sa inyo. Diba? K.O. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Pero hanggang ngayon... hindi pa pala napapatunayan ba't kayo bangag-bangag-bangag? Hindi naman pala napapatunayan Pero si Digong napatunayan na. Bakit? Umamin siya Siya mismo yung nagsabi na gumagamit siya ng marijuana. Diyan po ako nagpupuko sa marijuana Hindi pa sa mga pulburon kasi yan yung inamin niya. Siya naman umamin yan malay ko ba dun sa pulburon kung talagang meron din si Digong? Malay ko, hindi ko alam kung gumagamit ba siya o hindi. Wala akong alam dyan. Ang palagi kong dito sa channel ko, ang palagi kong sinasabi, marijuana kasi yun po yung inamin niya. Tapos kayo, wala pa pala kayong napapatunayan kay Pangulong Bongbong Marcos, pero anong ginagawa nyo? Hinuhusgahan nyo na gumagamit. O sino yung bangag sa inyo ngayon? Ang Pangulo itong nang-aakusa ng mga DD shits. At ikaw, Roque, sinong bangag sa inyo ngayon? Kayo. Kay Harry Roque na mismo yun nanggaling, hindi pa napapatunayan. Pero anong ginagawa nyo? Kayo yung totoong bangag. Huwag nyo nang ipasa. K.O. Nandyan ang mga impormasyon, nandyan ang video, nandyan ang mga larawan na merong powdery white substance. Alam ko talaga yung mga video na yan no? Oo, nandyan yung video. Nandyan talaga. Alam mo, impeachable yan pag ikaw ang Pangulo gumagamit ng droga, pero bakit hindi ma-impeach yung Pangulo? Kasi fake yung inyong video. May mga connection kayo Bakit hindi nyo ma-impeach yung Pangulo? Parang ang tatamaan pa ng impeachment si Sara Duterte. Fake kasi. At noon pa yan, plano nyo na yan. Plano nyo na. Napatalsikin talaga yung Pangulo at gagawa nyo ng kwento. Guys, mga pre, ganun po ang politika. Ang politika, lalo na pag gusto mong makabalik sa kapangyarihan, maninira ka ng maninira para makabalik ka. At para bumilib sa iyo yung mga Pilipino. Kaso wala na Nasa mundo na tayo ng social media ngayon. Hindi nyo na magagawa yan. Wala na. Manira man kayo, pero hindi na iepekto yan. Bibilugin nyo na naman yung mga utak ng mga Pilipino. Wala na. Nga. Huwag nyo kaming gawin tanga. Nasa mundo na tayo ng social media ngayon. Ganun po yung gawain ng mga gustong manira at makabalik sa kapangyarihan. Mag-i-edit ng mga fake video. 'Di ba? Mga fake video po yung edit niyan. Ano pa? Yung mga kwentong walang katotohanan. Yan po yung gawain ng mga tangang sumusuporta sa DD shits. Mga didilis ba kung tawagin? Bakit didilis? Sa akin dutae talaga Amoy tae. Asintabi po sa mga kumakain dyan eto pa, tuloy natin. Nandyan yung abutan ng powdery white substance na nangyari na nakita natin sa lahat. Nandyan daw yung abutan ng white powdery substance. Sinungaling! Nakita nyo ng pin yun
Di ba nakita na natin na pin talaga yun? Oh. Eh, paano mo nasabing abutan? Oh. Ganun po kasinungaling. Ganun po yung mga atat na atat makabalik sa kapangyarihan. Ganun po yan. Gagawa ng mga kasinungalingan para lang masiraan ang ating mahal na Pangulo. Nakita nyo naman, di ba? Pin yung inabot. Oh. Pin po yung inabot dito sa kay PBBM. Oh, hindi po yon yung droga. Sino ba naman tanga ang mag-aabot ng droga sa maraming kamera? Lalo na't presidente ka pa. Oh, sige, yun na lang isipin nyo. Gamitan na lang po natin ang utak. Oh, kung may utak yung mga didishits ha. Oh, ang galing talaga sa bagay. Lawyer ito si ano. Ang galing magsinungaling. Ipipilit pa rin niya yung halatang halata na pin lang naman talaga. 'Di ba? Pin lang naman talaga yun yung inabot doon sa ating mahal na Pangulo. Oh, pin po yun. Wait lang pakita ko sa inyo kung hanapin ko dito sa sa ating mahiwagang kahon. Wait lang ito na. Ito na papakita ko sa inyo ulitin muna natin yung Wait lang i-prepare ko lang. So, eto na mga pre. Eto natin si Harry Roque, balik natin kaunti. May sinabi siya ito na ito yung panluloko niya Pakita natin na mga manluloko talaga yung mga yan. Ito na. Video, nandyan ang mga larawan na mayroong powdery white substance, nandyan yung abutan ng powdery white substance na nangyari, na nakita natin sa lahat. Nandyan daw yung abutan ng white powdery substance. So, ito yung tinutukoy niya. Yan. Yan ba yun? Yan ba yung pinambibilog nyo sa mga Pilipino para lang makabalik kayo sa Malacanang? Ayan ba? I-zoom natin. Ito ba yon yung pinagmamalaki nyo? Paano naging droga yung pin ngayon? Tingnan nyo ngayon. Paano naging droga yan? Kitang-kita pin. Sige nga, paliwanag mo yan, Harry Roque, bakla. Bakla ba ito? Sorry po nagtatanong po ako. Sige na, pakita mo nga. Droga daw po yung inabot kay PBBM. Klarong-klaro na pin. Diba? Pinatunayan po natin ngayon na ang mga sinungaling, ang mga dutae. Diba? Klarong-klaro po yan. Lahat po ng pinagsasabi ni Harry Roque dyan, ka-fake newsan po lahat. Kaya nga nagtatago ang animal na to nagtatago ang animal. Dahil sinungaling. Ano ka ngayon, Harry Roque? Magkakaletse-letse yung buhay mo ngayon. Hindi ka na makakapag-swimming kasama yung lalaki. Hindi ka na makakapunta sa mga lugar na kilala ka. Wala na. Kaya ang para sa'yo ay... sinungaling di ba? Tuloy natin. Walang denial. So alam ko, nasa isip ngayon ni Trump, naku, could this Marcos be a drug user? Ito yung nasa isip ni Trump, hindi yun. Ito yung nasa isip ni Trump, papakita ko sa inyo yung nasa isip ni Trump ngayon, Ito yung nasa isip ni Trump. Philippines is an unbelievably important military location because if you speak to the admirals and you speak to the generals, that's perfect spot. And as you know, we had no relationship for a long period of time in the Philippines, and now we have a very good relationship there. We're back with the Philippines. Yun yung nasa isip ni Trump, Harry Roque. Hindi yung mga gawa-gawa mong katang-isip.
Noon, walang relasyon ang Amerika sa Pilipinas kasi ayaw nyo. Kasi baka mabuking ang inyong mga illegal na ginagawa dito sa bansa. Kasi si Donald Trump, kalaban niya talaga yung droga. Ayaw niya talaga dyan. O kita mo, pinuri ngayon yung administrasyon ngayon. Pinuri ni Donald Trump. Diba? So, mas magaling talagang Pangulong Bongbong Marcos kumpara sa dutain nyo. Huwag nyo nang bilugin yung mga Pilipino. Dahil ito, taga nyo. Itaga nyo kay Bato. Itaga nyo kay Bato. Iukit nyo kay Bato. Magtatago kayo. Huwag natin kalimutan Noong 1986 na pinalayas ang mga Marcos sa Pilipinas, Republican din ang nakaupo. Noon, kasi wala pang social media. Ang daming, alam mo, yung sa Bisaya pa, Radyo de Bactas ba? Yung maglalakad ako ngayon, narinig ko lang yung kwento dito. Ganun pala, maniniwala na agad ako niyan. Punta na ako dun sa kabilang kapitbahay, kukwento ko ulit dun. Kung may pagbabago ng kaunti yung kwento ko, hanggang yung pinagkwentuhan ko, kukwento na naman dun. Wala pang social media noon eh. Wala pang TV noon. Hindi halos lahat may TV noon. Pili lang po. Tapos ngayon, uulitin nyo ngayon yung ginawa nyo kay Marcos Sr. Di na mangyayari yan. Wag nyo kaming gawing bobo. Porkit nandyan kayo, gagawin nyo kaming bobo at gagamitin nyo kami. Mga luko-luko kayo. Di na uubra yung ganyan diskarte nyo. Asan yung people power nyo? Umubra ba? Wala! Nilangaw nga kayo eh. Sa White House, hindi pinigilan ni President Reagan ang pagsipa kay Presidente Marcos. Kaya talaga iba yung sense of security ni PBBM nung siya ay nakalapit kay Biden. Kasi alam niya, gaya ng ama niya, nagamit niya yung China card para mapalapit kay Biden. Kasi dahil nga ang Biden ay gusto... Ang Amerika naman talaga, gusto talaga makipagkaibigan sa Pilipinas noon pa. Inayawan nyo lang. Ang aming Pangulo, wala namang problema sa kanya kung makikipagkaibigan sa Amerika. Kaya yan ngayon. Noon, sinusuka niyo yung Amerika sa panahon ni Digong. Tapos ngayon, magsisip-sip kayo kay Donald Trump. Wala na. Ano mapapalan yung Donald Trump sa inyo? Maligo muna kayo. Kaya nga dutai yung tawag sa inyo eh. Supili ng paglakas ng China sa pamamagitan ng paggamit ng dahas at talaga namang nag-aantay lang na pagkakataon na makipaggera ang mga Amerikano under Biden sa China, ayun. Ginamit yan ni PBBM para mapalapit kay Biden. Paano? Sa pamamagitan ng pagpayag na magbukas ng 4 pang mga base militar ang mga Amerikano na malapit sa Taiwan. Anong problema doon? Ibig sabihin, wala namang... Kasi ang China naman talaga ay salot. Eto ngayon, si Donald Trump na yung presidente. Siya yung nanalo eh. Patay yung China dito. Sige, harasin nyo pa ngayon yung Pilipinas. Sige. Man yan sa West Philippine Sea na meron tayong hidwaan sa China. Ang talagang motibo ni Presidente BBM dun sa pagpayag na gamitin ang mga base militar natin sa Cagayan at saka sa Ilocos. Ang motibo dahil inaabuso na ang bansang ito ng mga tsikwa. Unti-unti nang sinasakop. Ang dahilan na kaya pumayag si PBBM dahil unti-unti nang dumadami yung mga inchik dito, lalo na yung mga illegal. Okay lang naman mga inchik, dumami basta legal yung pagpasok no. Wala namang problema dyan eh. Pero kung illegal ka, abusado ka pa, di mo ito bansa, ikaw pa yung maangas, tapos nagpapatayo pa kayo ng plug ninyo dyan, ang putang inang plug nyo dyan sa Valenzuela, plug ng mga inchik. Buti nga, sinunog ko eh. Sino hindi magagalit niyan? Kaya ayan, pumayag si PBBM na magtayo ng base militar dito sa ating bansa. Yung mga Amerikano, pansin nyo, dumami. Kasi kasagsagan yun ng yung ginagago yung mga Pilipino, inaapi yung mga Pilipino. 'Di ba?
winawalang hiya yung mga Pilipino. May naputulan pa nga ng hinlalaki eh. Diba? O, buti ngayon, okay na siya. Nakabalik na sa trabaho. O. At no comment nga yung kampo ninyo, diba? No comment, lalo na yan si Sara. Walang pakialam. At saka sa Isabela, ay para ang mga Amerikano ay magkaroon ng base militar para depensahan ng Taiwan kapag ito ay lulusubin ng China. Oh. Anong masama dun? Nagde-defend yung mga Amerikano sa Taiwan. Diba? Kasi nga, sasakupin nga eh. Tama ba yun, pananakop? Itong mga inchik na to, sampaling ko kayo kaliwat kanan eh. Hindi ko po nilalahat tayo mga putang ina lang na mga tatanga-tanga dyan ha. Nako. KO! So yun lang po ha, yung ating video ngayon at nakita nyo naman, pinuri po ni Donald Trump yung ating bansa. Siyempre, magaling yung pamumuno ng ating mahal na Pangulo, di ba? Pero sa panahon, ayon kay Donald Trump, noon daw, ay walang relationship yung Pilipinas sa Amerika. But now, we have a strong relationship. Sino ba yung namumuno ngayon? Di ba ang mahal na Pangulo? Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? So, sampal po ito sa mga Dotaes. So, ayan guys, meron po akong Facebook page dito. Pwede nyo pong i-follow yung ating Facebook page. Yan. Ballpoint Man 2.0. Ayan. So, follow po. Ayan. Kita-kits po tayo dyan sa Facebook, ha. At salamat po sa mga nag-like ng ating live ngayon, nag-share ng ating video ngayon. Nag-share ng ating video. Salamat po. Share nyo sa mga GC nyo. Share nyo rin sa mga DD Sheets para itong videong ito, isampal ito sa kanila. Kasi akala nila, kakampi nila si Donald Trump. Pero dyan sila nagkakamali. Okay? Para klaro lang. So, yun lang guys. At hanggang dito lang muna yung ating video. Ingat po palagi. Bye-bye.